So, good morning. Yung Module 1 is Introduction to Computer Data Processing Cycle. So, before we start, meron lang ipapakita sa inyo ano ba yung kaibahan noon na wala pang technology na meron na ngayon. Have the transportation. So, ito yung ginagamit natin papunta sa ating pupuntahan. So, karaniwang gamit noon ay kalesa, karwahe, bangka, and then hindi masyadong abot ang mga malalayong lugar. At kung aabutin man natin yon mga 2 to 3 days before natin mapuntahan. And then, syempre, mas kakaunti ang sasakyan and then walang traffic. So, ngayon, marami na tayong iba't ibang ginagamit katulad ng bus, ng tren, eroplano, barko, motor, kotse, jeep, at madaling makarating sa ating pupuntahan kahit na napakalayo pa niyan. And then, syempre, ay traffic nga lang. So, next we have the pakikipag-ugnayan. So, ito yung pakikipag-communicate o ito yung way natin ng pakikipag-communicate sa ating mahal sa buhay. So, noon, sulat kamay, radio, personal na pag-uusap yung ginagamit natin. And then, ngayon, meron na tayong cellphone, through video call, email, and then social media. We have the Facebook Messenger ay nakakausap na natin yung ating mahal sa buhay. Even malalayo pa yan. 'Di ba? And next, we have the kabataan. So, aminin nyo, yung mga kabataan ngayon ay nababago. Nababago ng technology. So, noon, walang gadget, naglalaro sa labas, malapit sa pamilya, marunong rumespeto. So, yung mga kabataan ngayon is laging online, lulong sa cellphone, sa social media, at hindi na mautusan. Minsan, kapag uutusan pa ay nagagalit. Tama ba? So next, we have the panliligaw. So ito yung mga way o paraan ng panliligaw. So noon, formal at may respeto, dumadaan sa harana, sulat kamay at paghingi ng pahintulot sa magulang. So ngayon, mabilis na yung ligawan. Kadalasan, ang nagpapakita pa ng motibo ay babae. Di ba? So the last one, we have the pagkainan. So ito yung lugar ng pagkain, kwentuhan. So noon, buong pamilya ay sabay-sabay kumakain sa isang oras. Walang cellphone o TV, nananalangin bago kumain. So ngayon, madalas hindi sabay-sabay kumakain, may sipi sa tabi o kaya nanonood habang kumakain. So nakita ninyo yung different na merong technology noon at ngayon. So ganun po kalaki yung impact sa atin ni technology. So now let's move on to the topic. So what is computer? Computer is an electronic device. Ibig sabihin, si computer ay ginagamitan ng kuryente. And si computer po ay matalino. Bakit? Kasi po si computer ay nakakabasa, nakakaintindi, at ginagawa niya yung utos na ibinigay sa kanya. Tama? So next, tama naman. Computer are everywhere. Sa school, sa work, sa home, and then sa business. So bakit ba natin ginagamit si computer? Sa school, syempre ginagamit yan ng mga estudyante kapag tayo ay may assignment, merong quiz, o kaya may research. So, kapag gumagamit tayo ng computer sa school, mas mabilis niya nabibigay yung ating sagot. Tama ba? So, hindi na nga tayo nagpupunta ng library para kumuha ng assignment doon, ng information. Kasi using technology, mas madali niyang nabibigay yung ating pangangailangan. And then also sa trabaho, so, mas napapadali niya yung gawain katulad ng ginagawa natin ngayon. So, next, siyempre sa bahay for personal use. And then sa business, ay nakikita natin agad na monitor kung nalulugi na ba or umaangat pa yung ating business. So, next, we have the types of computer. So, I think familiar na kayo dito sa types of computer. We have the system unit, screen, monitor, speaker, keyboard, mouse, and a microphone. So, yung types of computer na yan ay pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod na araw. So, pinakilala ko lang sa inyo para mapamiliarize kayo kung ano ba yung types ng computer. So next, we have the data and information. So si data po ay ito yung hindi pa napaprocess na number, name, or text na wala pang kahulugan, hindi pa naayos. Pero kapag naiayos na, nagiging information na po sa ito naman yung mga naprocess na data na may kahulugan. So naiayos na. For example, ng data is 185. And then kapag naayos na yan, in a meaningful way, nagiging information na po yan. For example, is si 1 ay may 85 na grades sa math.
So, yun po yung ibig sabihin ni data and ni information. So, next we have the 4 data processing cycle: input, process, output, and then storage. So, ano ba ibig sabihin ng input? Si input is the first stage kung saan ang information o data ay inilalagay natin sa computer. So, for example, sa grading system is tinatype ko yung mga pangalan ninyo o ini-input ko doon yung mga score na nakukuha ninyo sa quizzes. So, ginagamit natin dito yung keyboard, mouse, scanner para makapag-input tayo ng data. Next, si process. Kapag nakapag-input na tayo ng ating data, pinaprocess na ni computer para maging isang information. So, for example, sa pag-compute ng final grade mula sa quizzes or exam. And then, sa output naman po, kapag nakapag-input na tayo ng ating grade, and then pre-process ni computer, pagdating sa output, doon na natin makikita yung final grades ninyo. So, yun yung resulta ng processing. So, and makikita rin natin ang output sa monitor and then sa papel kapag na-print. And then the last one, the storage. So, this is the last stage. So, after natin makapag-input ng data, pre-process ni computer, nakita natin yung output, sinisave natin siya. So, saan ba natin kadalasan sinisave yung ating data or information? Sa hard drive, sa USB flash drive, memory card, o kaya cloud storage. Pero kadalasan sinisave nila ito sa desktop para mas madaling mahanap. Next, we have the data processing. So, una is the manual data processing. So, ibig sabihin po ay mano-mano natin ginagawa without any using technology. So, for example, pagbibilang ng boto sa papel, pagsusulat ng grade sa papel. And then, syempre, magiging mabagal yung result at may mga possibility na magkakaroon ng maling resulta. So, next we have the mechanical data processing. So, dito is gumagamit na tayo ng mechanical devices for assistant pero hindi siya computer. So, katulad ng calculator para makapag-compute tayo ng grades pero mas mabilis compare doon sa manual data processing. Tama? So, next, the electronic data processing. So, gumagamit na tayo dito ng computer o iba pang electronic device para mas mapadali yung isang gawain. So, for example, pag-encode ng grades sa computer, paggawa ng payroll system. So, ito yung pinakamabilis compare dun sa dalawang nauna. Next, methods of data processing. So, we have the batch processing and online processing. So, una si batch processing. So, ito yung pagpaprocess ng sabay-sabay without the need of human. So, kaya lang, kailangan munang ipunin yung data bago sabay-sabay na ma-process. So, for example po niyan is yung pag-compute ng sahod ng mga empleyado kada buwan. And the last one, we have the online processing. So, ibig sabihin, ini-input mo pa lang si data, pinaprocess na niya agad. Pero kailangan lang natin is from the word the online. So, kailangan connected ka through internet. So, hindi mo yan mapaprocess kapag wala kang internet. So, for example, pagbabayad sa GCash, pag-order online, so pagbubook ng reservation. So, yun po yung online processing. So, I hope naintindihan ninyo po. Kapag po meron kayong tanong, i-message nyo lang po si Ma'am. Thank you.